Lola, ang layo naman po ng lilipatan natin. Kailangan po ba talagang doon sa Antique tayo tumira? Ay mabuti nga at hindi na tayo kailangan pang umupan ng bahay. Libre na ang pagtira natin doon. At saka, mas magiging tahimik ang buhay natin doon kaysa dito sa tinitirahan natin ngayon. Ang inaalala ko lang po, liblib na lugar yun eh. Hindi po ba delikado ron? Sa palagay ko, magiging maayos ang pagtira natin doon, Apo. Kaya alisin mo na ang mga agam-agam sa isipan mo, ha? Sana nga po, Lola. Ganun na mangyari pagdating natin doon. Naku, pasensya na po, Lola. Nabasa ko po yung isa sa mga pinggan na hinuhugasan ko. Hindi ko po sinasadya. Dumulas po kasi sa kamay ko eh. Ay, Diyos ko. Hindi magandang pangitain yan, Apo. Hindi magandang pangitain? Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? May paniniwala kasing kapag may nababasag na pinggan, para kasing nagbibigay ito ng babala na may paparating na panganib o problema. Diyos ko po, Lola. Sana naman po walang mangyaring masama. Kinabahan po ako sa sinabi niyo eh. Sana nga, Apo. Walang masamang ibig sabihin yan. Wag naman sana talaga. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Kumusta Miss Ligaya? At sa lahat ng bumubuo ng Aswang Confessions. Ako si Jimboy, hindi ko tunay na pangalan. At kasalukuyang naninirahan dito sa Antique. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa privacy ng mga taong nakatira dito. Gusto kong ikumpisal sa iyo Miss Ligaya na kami ng aking Lola Gloria, hindi niya tunay na pangalan, ay mga dayo lamang sa lugar na ito. Galing kami sa Marinduque. Ngunit hindi ko na rin ididetalye pa kung bakit kami umalis doon at lumipat dito sa isang liblib na baryo sa Antique. Sa una, inakala naming magiging tahimik at payapa ang buhay namin dito. Ngunit nagkamali kami dahil ang baryong aming pinuntahan ay ginagambala at sinasalakay pala ng mga aswang. At tungkol doon ang gusto kong ibahagi sa iyo Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ngunit bago ko simulan ang aking kwento, samahan niyo muna ako sa isang simpleng almusal. At huwag kalimutang i-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa channel na ito para lagi kayong updated sa mga kwento dito. Alam mo Miss Ligaya, naaalala ko pa yung unang gabi namin ni Lola dito sa baryo. Malayo at liblib ang lugar na ito. Sa una, akala ko nahanap na namin ni Lola ang tamang lugar para sa amin. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko alam na ang katahimikan sa lugar na ito ay may kaakibat pala na lagim na kakaharapin namin ni Lola. Sigurado po ba kayo na dito tayo titira, Lola? Ang layo po sa dati nating tinitirhan at ibang-iba po yung pakiramdam ko rito. Kanina habang naglalakad tayo papunta rito sa bago nating bahay, napansin ko nakatingin sa atin yung mga tao. Para bang sinusuri nila tayo. Parang inahalo yung pagkatao natin sa paraan ng pagtitig nila. Wala kang dapat ikatakot, Apo. Hindi tayo naparito para makihalubilo sa kanila. Nandito tayo para mamuhay ng tahimik. Kaya wag mo na lamang pansinin ang mga tao kapag nakatitig sila sa'yo, ha? Pero Lola, paano kung hindi tayo tanggapin ng mga tao rito? Sa mga tingin pa lang nila, parang ayaw nila sa atin eh. Para bang hindi nila gusto na nandito tayo. Apo, hindi natin kailangan ng pagtanggap nila. Tandaan mo ito. Jimboy, wag na wag kang basta magtitiwala sa iba. Kahit kanino. Hindi natin alam kung sino ang totoo at kung sino ang may itinatago. Matuto kang magmasid sa paligid.
Tumango lamang ako sa sinabi ni Lola. Alam kong para din naman sa aming kapakanan at kaligtasan ang gusto niyang ipaunawa. Ang maliit na barong-barong na tinutuluyan namin ay dating pagmamayari ng isa naming kamag-anak na pumanaw na. Wala ni isa sa iba pa naming kamag-anak ang gustong manirahan doon. Kaya naisip ni Lola na doon na lamang kami tumira. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa labas, hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ng ilang tao na malapit sa aming tirahan. Hindi ako maaaring magkamali. Kami ni Lola ang kanilang pinag-uusapan. Tologi mo, sila po ba yung mga bagong lipat dito sa baryo? Sila po ba yung naririnig kong pinag-uusapan ng mga kapitbahay natin? Oo, Daniel. Sila nga yun. Narinig ko rin na may mga dayo raw dito sa lugar natin. Ang ipinagtataka ko bakit hindi man lang sila nakikipagkilala sa atin. Pati na rin sa iba pa nating kapitbahay. Narinig ko po sa mga kapitbahay natin na hindi raw sila lumalapit para magpakilala. Para bang takot sa tao ang maglola na yun? May nagsasabi pa nga na baka may tinatago sila o baka nagtatago kaya umiiwas sa mga tao. Pero ang sabi ko naman, baka nahihiya lang sila dahil wala pa silang kakilala rito. O baka nga may itinatago sila kaya ayaw nila makihalubilo sa mga tao. Tandaan mo, Daniel, kapag may iniiwasan, tiyak na may dahilan. Halika po, puntahan natin sila. Tayo ang makipagkilala sa kanila. Sige po, Lolo. Kinabahan ako sa mga narinig ko, Miss Ligaya. Agad akong pumasok sa loob at sinabi kay Lola na balak daw kaming puntahan ng mga kapitbahay upang makipagkilala. Ilang sandali lang ay may kumatok na sa pinto. Tao po! Tao po! Magandang araw po! Tao po! Huwag kang matakot, Apo. Ako ang kakausap sa kanila. Binuksan ni Lola Gloria ang pinto at tumambad sa kanyang isang matandang lalaki kasama ang isang binata. Sino kayo? Anong kailangan ninyo? Ay, magandang araw. Ako si Gimo, ang kapitan dito sa baryo. Mang Gimo na lang ang itawag ninyo sa akin. Ito naman ang apo kong si Daniel. Nabalitaan namin kayo ang bagong lipat dito. Oo, kami nga. Ako si Gloria. At ito ang apo kong si Jimboy. Magandang araw po, Aling Gloria. At sa'yo rin, Jimboy. Kinatutuwa namin na mayroon kaming mga bagong kapitbahay. Palihim akong napaismid. Kanina lang, kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa amin. Tapos ngayon ay sasabihin nilang natutuwa sila sa pagdating namin. Salamat po sa inyo. Ganon din po kami. Napansin lang namin na hindi kayo nakikihalubilo sa mga kapitbahay. Hindi man lang kayo nagpakilala sa amin. Para bang napakailap ninyong maglola. Ano po bang dahilan? Pasensya na kayo ha. Diretso lang talaga ako magsalita. Sana ay huwag ninyong masamain. Wala naman. Gusto lang naming mamuhay ng tahimik. Hindi kami sanay makihalubilo sa iba. May mga bagay lang kami sa buhay na ayaw na namin pag-usapan pa. Igalang nyo sana ang aming katahimikan at huwag masyadong mag-usisa. Lolo, siguro huwag po natin silang pilitin. Hayaan muna natin sila. Baka sa tamang panahon ay sila na rin mismo ang lalapit sa atin. Mas maganda kung ipakita na lang natin na bukas tayo kung sakaling kailangan nila ng tulong. Tama ang apo mo. Mabuti siya at naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Habang nagsasalita si Daniel, napansin kong maayos ang kausap at marunong gumalang sa sinabi ni Lola. Ngunit si Lola, malamig pa rin ang naging tugon. Tila ayaw pa rin niyang makipaglapit sa kahit na kanino. Naiintindihan ko ang gusto niyong ipaunawa sa amin. Pero dapat ay maging bukas din kayo sa mga tao rito. Dito sa baryo walang kayang mabuhay ng mag-isa. Ay lahat ay nagtutulungan. Kung hindi kayo makikisama, hindi maiiwasan na pagdudahan kayo ng iba.
Kapag pinili ninyong ilayo ang sarili ninyo, baka isipin ng ilan na may itinatago kayo. At dito sa baryo, mabilis kumalat ang mga bulungan at haka-haka. Hindi mahalaga sa amin ang iisipin ng ibang tao. Basta't hindi kami nakakaabala sa inyo, iyon ang mas mahalaga, hindi ba, Kapitan? Nakita kong kumunot ang noo ni Mang Gimo sa sinabi ni Lola Miss Ligaya. Magsasalita pa sana siya, ngunit biglang sumabat ang apo niyang si Daniel. Pasensya na po ulit kayo. Ganyan lang po talaga magsalita si Lolo. Walang paligoy-ligoy. Sinasabi lang niya ito dahil siya ang kapitan ng baryong ito. At tungkulin niya tiyakin na nagkakaisa at nagtutulungan ng lahat ng nakatira rito. Kaya sana huwag ninyong masamain ang mga sinasabi niya. Ang totoo niyan, masaya po kami na narito kayo. At umaasa kami na dumating ang araw na maging bahagi rin kayo ng aming maliit na komunidad. Sige po, aalis na kami. Tara na po, Lolo. Hayaan na po natin sila. Napakamot na lamang sa ulo ang matandang lalaki. At wala nang nagawa nang hilahin siya ng apo niya palayo. Ngunit may pahabol pa pala siya. Pero kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin. Sana lang talaga ay hindi kayo magdulot ng problema. Huwag kayong mag-alala. Wala kaming gagawin ng apo ko na hindi ninyo magugustuhan. Wala kaming balak magbigay ng problema o manggulo kanino man. Muli, ako na po ang humihingi ng paumanhin. Halika na, tayo na po, Lolo. Ngunit bago sila tuluyang umalis, tumingin pa si Mang Gimo kay Lola. Tila ba binabasa ang buo niyang pagkatao. Doon ko naramdaman na kahit hindi pa man nagsisimula ang buhay namin sa nilipatan naming lugar, may mga tao nang nagdududa sa amin. Nang makaalis na sila, dama ko pa rin yung bigat ng mga sinabi ni Mang Gimo. Ang akala ko isang simpleng pagbisita lamang yun, ngunit puno pala yun ng pagdududa. Lola, baka mahigpit yung kapitan ng baryong to, no? Gusto niya makihalubilo tayo sa mga kapitbahay. Huwag mo na siyang pansinin. Hindi nila tayo basta mapipilit kung ayaw naman natin. Masyado lang talagang pakialamero ang kapitan na yun. Pero Lola, hindi po ba natin pwedeng subukan na makihalubilo sa kanila? Oo, mukhang mahigpit si Mang Gimo. Pero nasa katwiran naman po siya eh. Nasasakupan niya yung baryong to at bilang kapitan, tungkulin niyang siguraduhin na nagkakaisa ang mga tao rito. Kung patuloy po tayong iiwas, baka lalo lang pong lumalayo yung pagdududa nila. Baka mas mabuti po kung tayo na po mismo yung gumawa ng paraan para, alam niyo na, ipakita sa kanila na marunong rin tayo makisama. Apo, hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi tayo naparito para makihalubilo sa mga tao? Kaya sanayin mo na ang sarili mo. Hindi tayo nagpunta rito para hanapin ang tiwala nila. Basta't huwag kang makikipag-usap kung hindi kailangan. At huwag kang lalapit kanino man. Naiintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko po, Lola. At sa araw na yon, nagsimula ang lahat. Ang aming pag-iwas na makisalamuha sa mga tao ay agad na nagtayo ng pader sa pagitan namin at ng buong baryo. Makalipas ang ilang araw mula nang kausapin kami ni Mang Gimo at Daniel, lalo kong naramdaman ang bigat ng mga tingin ng mga tao sa baryo. Tuwing lalabas ako ng bahay upang maglinis sa tapat, nakikita ko yung ilang kapitbahay na nag-uumpukan at nagbubulungan. Pagkatapos ay sabay-sabay silang titingin sa direksyon ng bahay namin bago muling magbulungan. Ang hindi ko alam noon, may dalawa palang kapitbahay na laging nakamasid sa amin. Sina Mang Carlito at Mang Emong. Nakilala bilang mga tsismoso ng baryo. Wala silang ibang ginawa kundi pagtsismisan kaming maglola. Pare, napapansin mo ba? Simula nang dumating ang maglola na yan dito sa baryo, kahit kailan, hindi man lang sila nakisali sa mga kwentuhan nating magkakapitbahay. Laging nakakandado ang bahay, bihira pang lumabas. Para bang may iniiwasan o tinatago. At higit sa lahat, napapansin ko na sa tuwing gabi lang lumalabas ang maglola. Kapag umaga, laging sarado ang bahay nila at bihirang-bihira silang makitang lumabas. Yung matanda,
Nakikita lang kapag pupunta sa palengke. Lagi pang nakapandong ng balabal. Samantalang yung apo niyang binata, lumalabas lang para magwalis sa tapat ng bahay nila. Ano kayang ibig sabihin nun? Sa palagay mo ba, mga aswang ang maglolang yan, pare? Oo, pare. Malakas ang kutob ko ng mga aswang sila. Baka nga rin sila yung mga aswang na nanggagambala rito sa baryo. Hindi mo ba napapansin? Mula nang dumating ang maglola na yan, ilang araw nang walang sumasalakay na aswang. Sa tingin ko, sila mga aswang na galing sa ibang lugar at dito na tumira para mas madali sila makahanap ng biktima. Ilang araw muna silang hindi nang bibiktima para hindi sila agad mapaginalaan. Naku, seryosong bintang yan ha, paring Emong. Sigurado ka ba talaga? Hindi ako nagkakamali sa kutob ko, pare. Nakita mo ba yung matandang babae? Mukha siyang bruwa at nakakatakot tumitig kapag lumalabas ng bahay nila. Kaya sigurado ako, mga aswang sila. Wala kaming kamalay-malay ni Lola na iba na yung tingin sa amin ng mga tsismoso naming kapitbahay, Miss Ligaya. Handa na silang magsimulang maghasik ng masamang hinala tungkol sa amin. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi natin sinasabi to kay Kapitan Gimo. Responsibilidad niya na protektahan ang buong baryo, hindi ba? Kaya dapat malaman niya na may tinatago ang maglola na yon na isang nakarimarim na sikreto. Tama ka, pare. Kung hindi natin ipapaalam sa kanya ang hinala natin, baka may mabiktima pa ang maglola na yon. Kaya halika na, puntahan na natin si Kapitan sa bahay niya. Sige, tara. Nagmamadaling nagtungo ang dalawang tsismoso sa bahay ni Mang Gimo at doon nila kami siniraan nang wala man lang konkretong ebidensya. Kapitan! Kapitan! Nandiyan ba kayo, Kapitan? Maya-maya, bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang nagtatakang mukha ni Mang Gimo. Oh, Carlito, Emong, anong sadya nyo rito sa bahay ko? Kapitan, may problema tayo tungkol sa mga bagong lipat. Yung maglola. Magsasalita pa sana si Mang Carlito nang may namataan silang pamilyar na mukha sa loob ng bahay ni Kapitan. Aling Concha, anong ginagawa niyo rito? Laking gulat nila nang makita ang isang matandang babae na wari bisita ni Mang Gimo. Kayo, anong ginagawa ninyo rito? Alam ko na. May bago na naman kayong dalang chismis, ano? Nako, kilala ko na kayong dalawa, Carlito at Emong. Kayo ang numero 1 chismoso rito sa baryo. Kaya sigurado akong nagpunta kayo rito para magkalat na naman ang chismis. Nagulat ba kayo kung bakit nandito si Conchita? Pinag-uusapan namin ang ipinapatayo niyang kapilya rito sa baryo. Ang totoo, pauwi na nga sana siya eh. Kaso bigla naman kayo dumating. Kayo, ano ba ang sadya niyo rito sa ganitong oras? May mahalaga kaming sasabihin, Kapitan, tungkol sa dayong maglola. At ano naman ang tungkol sa kanila? At isinalaysay ng dalawang tsismoso kay Mang Gimo ang hinala nila laban sa amin. Ano? Mabigat ang mga sinasabi ninyong akusasyon. Hindi basta-basta pwedeng pagbintangan ng mga taong sangkot ng walang matibay na patunay. Tama si Kapitan Gimo. Hindi kayo dapat basta-basta nagbibintang. Lalo na kung wala kayong sapat na ebidensya. Ang mga ganyang salita ay maaaring makasira ng puri at dangal ng tao. Kung patuloy kayo magpapakalat ng maling hinala, baka kayo mismo ang maparusahan. Pero, Kapitan, Ang mabuti pa'y umalis na kayong dalawa. Wala akong panahon sa mga walang saysay na chismis at gawa-gawang akusasyon. Kung wala kayong konkretong ebidensya, wag na wag ninyong uulitin ang pagbibintang na yan. Baka sa susunod, kayo mismo ang papanagutin ko. Lulugo-lugo at kakamot-kamot sa ulo na umalis si Mang Carlito at Mang Emong mula sa bahay ni Mang Gimo. Habang papalayo, maririnig pa yung mga mahina nilang bulungan. Tila nagdaramdam pero hindi pa rin sumusuko sa kanilang hinala. Alam kong hindi matatapos doon ang chismis
na nilikha nila. Sa halip, mas lalo pa itong kakalat sa buong baryo. Nang makaalis sa mga tsismoso. Pero alam mo, Conchita, nagdududa rin ako sa maglolang tayo. Bakit mo naman nasabihan, Kapitan? Ikaw pa nga ang nagsabi na wala namang basihan ang paratang ni na Carlito at Emo. Nakausap kasi namin ang apo kong si Daniel ang maglolang yon. At base sa kilos at pananalita ng matandang babae na si Gloria, may kakaiba sa kanya na hindi ko mawari. Parang may itinatagong sikreto. Kapitan, bakit hindi mo sila bigyan ng pagkakataon? Gusto ko silang makilala. Ayoko kasi silang husgahan agad base lang sa mga naririnig ko. Hindi ba mas makabubuti kung kilalanin natin sila ng personal bago gumawa ng anumang hatol? Paano natin sila makikilala kung ayaw nga nilang makihalubilo sa ibang tao? Nibihirang lumabas sa bahay nila ang maglola at palaging umiiwas sa mga kapitbahay. Alam mo, Kapitan, darating din ang oras na makikihalubilo rin sila sa atin. Kailangan lang natin silang intindihin at bigyan ng panahon. Baka mas lalo pa silang mapalapit sa atin kung papakita natin na handa tayo makinig at makipagkaibigan. Hindi ko pa lubos nakilala noon si Aling Consa. Ngunit nang sabihin niya ang mga yon, nakikita ko na mabuti siyang tao. Marunong siyang umunawa. Ang paraan ng kanyang pananalita ay puno ng kabaitan na tila ba bawat tao, kahit mga dayong tulad namin ni Lola, ay may karapatang kilalanin at respetohin. Sa pagkakaalam ko, isang matulungin at mapagkawang gawa si Aling Consa na naninirahan din sa baryo. Nang dumating kami ni Lola doon, naririnig na namin ang mga magagandang ginawa niya sa baryo, tulad ng pagpapatayo ng kapilya at pagtulong sa mga mahihirap. Naririnig na din namin na unti-unti siyang umuunlad at nakakaangat sa buhay. Ngunit kahit anong pagtatanggol sa amin ni Aling Consa, ay hindi pa rin kumbinsido si Mang Gimo. Pero paano kung tama sina Carlito at Emong? Paano kung totoo nga na mga aswang ang maglola? Delikado ang buong baryo at hindi ako pwedeng magpabaya dahil ako ang namumuno rito. Ngunit biglang sumingit sa usapan ng apo niyang si Daniel. Pero paano kung mali ang hinala ninyo? Di tayo pa ang napahiya, Lolo. Pinaalis niyo yung mga tsismoso sa baryo pero kayo naman ay nagdududa rin sa maglola. Wala rin kayo pinagkaiba kay Mang Carlito at Mang Emong, Lolo. Oh, akala ko ba natutulog ka na? Nakikinig ka pala sa usapan namin. Opo, Lolo. At nakakainis lang na hindi pa rin naaalis ang pagdududa ninyo sa mga bago nating kapitbahay. Kahit wala naman silang ginagawang masama. Tama ang apo mo, Kapitan. Pakinggan mo siya. Bakit hindi mo muna obserbahan ang dayong maglola? Kapag may makita kang kahina-hinala, saka ka gumawa ng aksyon. Pero hanggat wala silang ginagawang mali, wala tayong karapatang husgahan sila. Habang abala si Mang Gimo sa pakikipag-usap kay Aling Consa at sa apo niyang si Daniel, wala siyang kamalay-malay na muling bumalik ang lagim sa baryo. Wala pang ilang minuto. Matapos akong humiga sa papag, bigla akong nakarinig ng mahihinang pag-angil at paggaspas ng mga pakpak na lumilipad sa labas. Ano yun? Mukhang nagmumula sa labas. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Wala naman akong nakitang kakaiba. Ngunit nakaramdam ako ng isang mabigat na presensya sa paligid. Dahil kinabahan ako, isinara ko ulit yung bintana at muli akong nahiga sa papag. Gigisingin ko sana si Lola pero nakita kong mahimbing na siyang natutulog kaya hindi ko na siya inistorbo. Hindi ko na malayan na nakatulog na din ako. Kinabukasan, nagimbal ang buong baryo nang malaman na isang buong pamilya ang pinatay at biktima ng mga aswang misligaya. Nang puntahan ng mga taga-baryo ang bahay ng mga biktima, tumambad sa kanila ang mga bangkay ng mag-anak. Halos maduwal sila dahil kalunos-lunos ang nangyari sa mga ito. Halos hindi na makilala ang mga biktima.
Wakwak ang kanilang mga tiyan at nawawala na yung mga laman loob. Muling bumalik ang takot ng mga tao. Dahil ilang araw nang hindi nang gambala ang mga aswang sa baryo, ngunit umatake na naman ang mga ito. Habang nagwawalis ako sa labas ng bahay, narinig ko ang malakas na boses ni Daniel. Humahangos na pinuntahan ang lolo niya. Lolo! Lolo! Nakita niyo na po ba ang nangyari sa pamilya ni Mang Gido? Diyos ko, kaawa-awa ang sinapit nila. Walang awang pinatay ng mga aswang ang buong pamilya nila. Ilang araw na natahimik ang baryo pero grabe ang kapalit ng kanilang pagbabalik. Oo, nakita ko na kanina, Apo. Nagbalik na naman ang mga halimaw. Akala ko sa ibang lugar na sila naghahanap ng mabibiktima dahil ilang araw nang hindi sila nanggugulo rito sa baryo natin. Pero yun pala, babalik sila at mas marami na ang biniktima nila ngayon. Dati isa lang ang kanilang binibiktima pero ngayon isang buong pamilya na. Hindi ko maiwasang mabahala. Lolo, hindi kaya... Hindi kaya ano, Apo? Hindi po kaya... Baka tama ang sinasabi ni Mang Carlito at Mang Emong. Baka ang maglola ang may kagagawan nito. Hindi kaya totoo ang hinala nila ng mga aswang ang maglola. Narinig ko po na sinabi nila na sa tuwing gabi lang lumalabas ang maglola at nakakapagtaka na mula nung dumating sila rito, ilang araw na hindi umatake ang mga aswang. Ngayon na lang ulit. Parang gusto ko nang maniwala na nagpunta sila rito sa baryo para makapangbiktima. Sinadya nilang hindi mambiktima ng ilang araw para hindi sila agad mapagbintangan. Oh, kagabi lang todo tanggol ka sa maglola. Bakit ngayon pinagdududahan mo na rin sila, Apo? Ang ginawa sa pamilya ni Mang Gido, Lolo, ay sobrang kalupitan. Walang kaluluwa ang makakagawa ng ganong kabrutal na pagpatay. Ilan sa mga biktima ang mga bata. Pati ang sanggol na halos wala nang natira sa katawan dahil kinain ng mga walang hiyang aswang na yan. At sino pa ba ang dayo rito sa baryo? Sila lang naman, di ba, Lolo? Kaya sino pa ba ang maaari nating pagbintangan ng karumal-dumal na pagpatay sa buong pamilya ng mabait nating kapitbahay na si Mang Gido? Napailing ako sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala na pati si Daniel, unti-unti na ring nahahawa sa pagdududa ng lolo niya at ng mga tao sa baryo. Lalo na't siya mismo ang nakakita sa mga bangkay ng mga biktima ng aswang. Sa narinig ko, dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Hindi ako mapakali sa mga pagbibintang sa amin ng maglolo. Kaya agad akong lumapit kay Lola Gloria upang sabihin ang mga nalaman ko. Lola, pinag-uusapan na naman po nila tayo sa labas. Pinagbibintangan po nila tayo. Ano? Ano ang ibinibintang nila sa atin? Lola, pinagbibintangan po tayo na aswang daw tayo dahil gabi lang daw po tayo lumalabas ng bahay. At sino naman na nagpapakalat ng kalokohan na iyan? Ang maglolo po na sina Daniel at Mang Gimo. Akala ko pa naman iba si Daniel sa lolo niya. Pero pareho rin pala sila mapanghusga. Tayo yung pinagbibintangan ng mga aswang na pumatay sa kapitbahay natin. Pati ba naman ang paglabas natin sa gabi pagdududahan pa nila? Ano bang pakialam nila kung mas gusto nating magpahangin sa labas tuwing gabi? Ay nako, hayaan mo nga sila, Apo. Unang kita ko pa lang sa matandang yun mukha na siyang mapanghusga sa kapwa. Pero teka, sino sa mga kapitbahay natin ang pinatay kamo ng aswang? Ayon po sa narinig kong sinabi ni Daniel, buong pamilya raw po ni Mang Gido ang pinatay. Wala raw pong natira. Lahat daw po pinatay ng mga aswang, pati na yung mga bata at sanggol. Ano? Totoo ba yan, Apo? Totoo po, Lola. Kalat na po sa buong baryo. Nakita na nga raw po ni Mang Gimo at Daniel yung mga biktima. Karumal-dumal daw po talaga yung sinapit ng pamilya. Teka, Lola, yung narinig ko kagabi na pag-angil at pagaspas ng pakpak, sigurado po yun na po yung aswang. At sa tingin ko, yun yung pumatay sa buong pamilya nila. Narinig mo kagabi ang aswang? Opo, Lola. Narinig ko nung magbukas ako ng bintana. Natakot po ako kaya bumalik na ako sa higaan. Mabuti na lang at mabilis akong nakatulog. Kung ganun, may mga aswang talagang gumagala sa baryong ito. Hindi ko inakalang bukod sa mga mapanghusgan tao. Totoong mga halimaw pala madaratnan natin sa lugar na ito. Pero Lola, paano po kung tuluyan nilang pinaniwalaan ng mga aswang tayo? Baka mamaya sugurin nila tayo rito. O kaya palayasin nila tayo sa baryo. O mas masahol pa,
Paano kung saktan nila tayo? Kapag dumating ang oras na yon, haharapin natin ito. Malinis ang konsensya natin. Wala tayong ginagawang masama o inaargabyadong tao. Baka sila pa ang mapahiya sa mga pinagsasasabi nila sa atin. Kita ko sa mga mata ni Lola ang pagkadismaya sa mga tao sa nilapitan naming baryo. Sino ba naman kasi ang hindi iinit yung ulo kapag nalaman mo na ang mga tao sa paligid mo ay pinanghihinalaan kang aswang. Samantala, sa bahay ni Namang Gimo ay patuloy ang pag-uusap nila ng kanyang apo na si Daniel. Hindi po talaga ako mapalagay, Lolo. Kung hindi natin gagawa ng paraan, baka mas marami pa ang mamatay at mabiktima ng mga aswang na yon. Daniel, apo, ikaw na rin ang nagsabi na hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Kapag mali ang paratang natin, baka masira ang buong baryo. At kung totoo ngang sila ay mga aswang, kailangan natin ng matibay na patunay. Bukod sa tuwing gabi lang sila lumalabas ng bahay at hindi nakikihalubilo sa mga tao, ano pa bang ebidensya natin, di ba? Wala. Pero Lolo, hindi pa ba sapat na palatandaan ang madalas nilang paglabas tuwing gabi para mapatunayan ng mga aswang nga sila? Hindi yun sapat na ebidensya, apo. Ang kailangan natin ay mahuli sila sa akto na nasaan yung aswang at gumagawa ng kasamaan. Huwag mong kalimutan na po, mas mapanganib kung magkamali tayo ng pagbibintang. Nakakalungkot isipin na ibinabatay lang nila ang kanilang pinaniniwalaan sa nakikita nila. Akala namin sa paglipat namin dito sa baryo ay magkakaroon kami ng tahimik na buhay. Ngunit nagkamali kami. Sa kabilang banda, ramdam kong lalo pang lumalalim ang panghihinala ng mga kapitbahay sa aming maglola. Kahit nasa loob kami ng bahay, dama ko na kami na naman yung ginagawang pulutan ng mga tao sa paligid dahil sa nangyaring pagsalakay ng aswang sa baryo. Lola, ano ba talagang gagawin natin? Hindi ba mas mabuting sabihin na lang natin sa kanila ang totoo na hindi tayo aswang at wala tayong kinalaman sa pagpatay sa ating mga kapitbahay? Sa tingin mo, kapag sinabi natin sa kanila ang totoo, paniniwalaan nila tayo. Sa mata ng mga taong natatakot, sapat na ang hinala para husgahan tayo. Kahit ano paliwanag ang gawin natin, hindi nila tatanggapin hanggat bulag sila sa takot at galit. Pero Lola, hindi ko po kaya na tayong pinagbibintangan. Hindi ko na kaya na makita silang lahat na nagagalit sa atin. Huwag kang mag-alala. Malalaman din nila ang totoo sa tamang panahon. Hindi natin kailangang ipilit ang sarili natin sa kanila. Kapag dumating ang araw na lumabas ang tunay na anyo ng kasamaan, sa kanila mauunawaan na wala tayong kasalanan. Ang mahalaga ngayon, manatili tayong matatag at huwag tayong magpapatinag sa maling paratang. Nang araw na yon, sinubukan kong silipin ang bahay ng pamilyang pinatay ng aswang. Nakita ko na patuloy ang pag-iyak ng mga kaanak ng mga namatay at bawat hagulgol ay tila ba tinik na tumutusok sa dibdib ko. Hindi dahil kami yung may sala, kundi dahil sa paningin ng lahat, kami nga ang may kagagawan. At sa araw din na yon, malinaw sa akin. Nagsimula na ang tunay na bangungot sa baryo. Mula nang mangyari ang massacre sa isang pamilya, hindi na ako mapalagay. Bawat gabi, pakiramdam ko'y may matang nakamasid mula sa dilim. May aninong handang sumunggab sa amin ni Lola anumang oras. Sa gitna ng lahat ng takot, napansin kong abala si Lola Gloria na naghahalungkat sa kanyang baul. May hinahanap siya. Tahimik akong nakaupo, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kalansing ng mga lumang gamit na isa-isa niyang inilabas. Lola, ano po bang hinahanap niyo rin sa baul? Kanina pa kayo halukay ng halukay dyan eh. May mga bagay akong gustong ipakita sa iyo, Apo. Panahon na siguro para malaman mo ito. Maya-maya, may inilabas si Lola na isang tela na kulay abo. Maingat niya itong binuklat at mula doon ay lumitaw ang isang bagay. Isang malaking bato
makintab, at hugis bilog. Para lang itong panghilod na karaniwang ginagamit sa paliligo. Pero kakaiba ang batong yon. May kintab itong tila nagmumula sa loob. Kumikislap na para bang may buhay. Sa bawat salubong ng liwanag mula sa lampara, naglalaro ang mga kulay. Parang asul, luntian at ginto. Nawari mo'y mga alon sa ilalim ng tubig. Lola, bato lang po yun eh. Parang panghilod lang na malaki. Hindi ito basta bato lang, Apo. Isa itong mutya. At hindi lang karaniwang mutya. Ito ang mutyang tinatawag na mutya ng dilim at liwanag. Mutya? Di po ba nababasa lang sa mga alamat yun? Parang kwento-kwento lang rin po yun eh. Hindi ito alamat o kwento lamang, Jimboy. Totoo ang mutya. Ang mutya ay galing sa kalikasan. Mula sa pinakamatandang bundok, sa pinakailalim ng dagat, o kaya'y sa puso ng mga nilalang na may kapangyarihan. Ang mutya na ito, nakuha ng ating mga ninuno sa isang dambuhalang puno ng balete sa Marinduque. Maraming taon na nakalilipas. Napatitig ako sa mutya, Miss Ligaya. Parang may buhay ang liwanag na gumagalaw sa loob nito. Kumikislap na parang kidlat na nakulong sa bato. Lola, totoo po bang may kapangyarihan ng mutya? Ayon kasi sa mga nabasa ko, meron daw tong kakayahang magpagaling ng mga may sakit, magbigay ng swerte at magtanggol laban sa masasamang espiritu. Lola, totoo po ba yun? Oo, Apo. Ang mutya na ito ay ginawa upang maging pananggalang laban sa kasamaan. Sa tuwing may aswang nalalapit, kusang magliliwanag ito. At kapag ginamit ng tama, kaya nitong sunugin ang katawan ng isang aswang. Pero tandaan mo, hindi ito basta-basta ginagamit, ha? Kung ganyan po pala kalakas ang mutya, bakit ngayon nyo lang po pinakita sa akin? Di sana nagamit na natin nung umatake yung mga aswang. Ay, basta bawat paggamit nito, may kapalit. Ang mutyang ito, hindi basta-basta. May bigat itong dala, kaya't pinili kong itago muna hanggang sa dumating ang panahong talagang kailangan natin. Hindi ko man agad naunawaan ang ibig sabihin ni Lola. Ramdam ko sa tono ng kanyang boses na may sikreto pa siyang hindi sinasabi sa akin. Teka lang Lola, sabihin niyo po sa akin ang lahat ang tungkol sa mutyang yan. Ano po bang kapalit yung tinutukoy niyo? Delikado po ba to? Basta tandaan mo, Apo, ha? Ang kapangyarihan ay laging may kabayaran. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay malaman mong ang mutya na ito ang pinakamabisang sandata laban sa mga alagad ng kadiliman. Tinitigan ko pa ang mahiwagang bato. Ang kinang nito'y lalo pang lumalakas habang hawak ni Lola. Parang sumasabay sa pintig ng aming mga puso. At sa bawat tibok, dama kong isang kakaibang enerhiya. Misteryoso, ngunit nakakaakit. Para bang may boses na bumubulong mula sa kaloob-looban ng mutya. Lola, gagamitin niyo po ba talaga yan kung muling umatake yung mga aswang? Hindi po ba delikado? Kung kinakailangan, oo. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang mutyang ito laban sa kanila. Nakakaawa ang mga inosenteng tao na nagiging biktima nila. At hindi ko hahayaang magpatuloy pa ang ganon. Totoo, hindi tayo nakikihalubilo sa kanila. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y mananahimik na lamang tayo habang may mga buhay silang sinisira. May hangganan ng lahat, Jimboy. Apo, tandaan mo, kapag dumating ang oras na yon, kailangang may lumaban para sa tama. Naisip ko lang po Lola, sa kabila ng mga pagbibintang nila sa atin, handa pa rin kayong tulungan sila kahit kapalit pa nito yung buhay natin. Dahil yan ang tama, Apo. Darating ang oras na malalaman din nila ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nating maghanda sa muling pagsugod ng mga aswang. Gagamitin natin ang mutya laban sa kanila.
Sa sandaling iyon, nasilayan ko ang tunay na kabutihan sa puso ni Lola Miss Ligaya. Wala sa kanya ang panghuhusga sa mga tao. Mas mahalaga sa kanya ang makatulong, kahit na ang kapalit nito ay ang pagharap sa panganib. Lola, pwede ko po bang hawakan ng mutya? Sige apo, pero mag-iingat ka ha. Malakas ang enerhiyang nakapaloob sa mutya at hindi lahat ay kayang pasanin iyon. Kaya dahan-dahanin mo lamang ang paghawak. Inawakan ko ang mutya. Nang dumikit ito sa palad ko, bigla kong naramdaman ang init na nagmumula dito. Hindi masakit pero nararamdaman ko na parang may dumaloy na kuryente sa buong katawan ko. Ang liwanag nito'y mas kumikislap palalo. Lola, tignan nyo. Mas lalong lumakas ang liwanag na nagbumula sa mutya. Ang ibig sabihin niyan, may mga nilalang ng dilim na malapit sa atin. Pero wag kang mag-alala, hindi sila makalalapit dito dahil batid nila ang kapangyarihan ng mutya. At teka, ayan, humihina na ang liwanag ng mutya. Ibig sabihin, nakalayo na ang mga aswang. Wala na sila. Natakot ang mga walang hiya. Talaga po, Lola? May mga aswang sa paligid? Oo, meron apo. Pero wag kang mag-alala, wala na sila. Umalis sila dahil naramdaman nila ang panganib ng mutya. Kaya akin na muna ang mutya at itatago ko na ulit. Agad kong iniabot kay Lola ang mutya. Inawakan niya ito ng mahigpit at unti-unting kumalma ang liwanag hanggang sa tuluyang maglaho. Napanganib pala rito, Lola. May mga aswang dito sa nilipatan natin. Hindi rin pala ligtas dito. Sana hindi na lang tayo tumira rito eh. Mas mabuti pa siguro kung sa ibang lugar na lang tayo tumira. Hindi mawawala ang mga aswang apo. Kahit saan nariyan sila, naghihintay lamang ng tamang oras para umatake. At darating ang gabing susubukin nila ang lakas ng mutya. Kapag dumating ang oras na iyon, dapat handa tayo. Tahimik akong napaupo. Patuloy na iniisip ang mahiwagang mutya. Hindi ito isang ordinaryong bato. Ito ang magtatakda ng kapalaran namin ni Lola sa baryong ito. At sa gabing yon, naging malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi lang kami basta mga dayo. Kami ang haharap sa mga kampo ng kadiliman. Tangan ang mahiwagang mutya. Lumipas pa ang mga araw, palagi lang kaming nakakulong sa bahay. Sawa na ako sa mga usap-usapan ng mga tao mula sa labas at sa pangambang hatid ng mga pangyayari. Kaya naisipan kong lumabas kahit sandali upang magpunta sa kakahuyan. Ang amoy ng hangin at ng mga halaman baka sakaling makapagpagaan ang loob ko. Alam kong hindi basta-bastang papayag si Lola na umalis ako nang hindi siya kasama. Pero sinubukan ko pa rin. Lola, pwede po ba ako maglakad-lakad sa kakahuyan? Alam mo namang delikado ang panahon ngayon, hindi ba? May mga gumagalang aswang sa baryo. At ngayon mo pa talaga naisipang mamasyal sa kakahuyan. Pero Lola, umaga pa naman po eh. Hindi ba't sa gabi lang lumalabas yung mga aswang? Hindi lahat ng aswang ay sa gabi lamang gumagala, apo. May mga uri rin na kayang lumabas kahit umaga. Mas bihira nga lang pero posible. Sige na po, Lola. Sandali lang naman ako eh. Babalik rin po ako agad. Mag-iingat rin po ako. Kung talagang gusto mong lumabas, may kondisyon ako. Ano naman pong kondisyon yun? Mula sa baul, inilabas ni Lola ang mahiwagang mutya. Ang makintab na batong kahawig ng panghilod kapag naliligo na ipinakita niya sa akin ilang gabi pa lamang ang nakalipas. Ipinasok niya ito sa isang supot at iniabot sa akin. Dalhin mo ito, apo. Lola, kailangan pa po ba talaga yan? Bibit-biting ko pa po kasi yan eh. Kailangan, Jimboy, apo. Hindi ka makaalis nang hindi mo dala yan. Ay, tandaan mo, malaki ang maitutulong nito sa iyo. Sige na nga po, dadaling ko na.
Para yan sa proteksyon mo, Apo. Kapag nagliwanag ang mutya, ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Gamitin mo ito kung sakaling may makaharap kang aswang. Ilabas mo lang ang mutya mula sa supot. At sa sandaling makita nila ito ng mga aswang, hindi ka nila lalapitan. Wala na akong nagawa. Inilagay ko ang mutya sa supot at isinabit sa bewang ko. Paglabas ko ng bahay, sinalubong ako ng sikat ng araw at simoy ng hangin mula sa kakahuyan. Matagal-tagal na rin mula nang huli kong maramdaman ang ganong ginhawa. Habang naglalakad, naririnig ko ang langit-ngit na mga tuyong dahon sa ilalim ng tsinelas ko. Ang huni ng mga ibon at ang pagaspas ng hangin sa mga sanga. Ilang minuto na akong naglalakad nang bigla akong makarinig ng malakas na sigaw sa kung saan. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Nanlaki ang mga mata ko, Miss Ligaya. Boses ni Daniel yon. Mabilis akong tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng boses. At doon, tumambad sa akin ang isang nakakapanindig balahibong tanawin. Isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo ang naroroon. Ang balat niya ay kulay abong waring nabubulok at ang mga matang namumula ay nanlilisik. Ang bibig niya ay puno ng matutulis na ngipin. Nakabuka at handang lumapa. Ang mga kuko niya ay mahahaba, tila mga patalim, at ang amoy na nagmumula sa kanya ay kasing baho ng nabubulok na bangkay. Si Daniel nakasandal sa puno, nanginginig at hindi makagalaw sa takot. Daniel, mag-iingat ka. Huwag kang kikilos. Jimboy, tutulong! Tulungan mo ako! Gusto kong atakihin ang aswang! Naramdaman kong kumislot ang supot sa bewang ko. Nang ilabas ko, ang mutya ay sobra itong nagliliwanag. Parang nag-aapoy ang liwanag na nakakulong sa loob nito. Kaya mo to, Jimboy. Itong sabi ni Lola. Gamitin mo ang mutya kapag may nakainkwentro kang aswang. Humakbang ako papalapit sa kinaroroonan ni Daniel. Biglang umangil ng ubod ng lakas ang aswang. Nakakakilabot pagmasdan sa malapitan ng itsura ng aswang. Para itong mabangis na asong nagngangalit. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa bawat paggalaw nito. Ngunit hindi ako umatras. Inilapit ko sa kanya ang nagliliwanag na mutya. Layuan mo siya! Umalis ka rito, aswang! Nang itutok ko ang mutya, bigla itong kumislap at mas nagbigay pa ng mas matinding liwanag. Napaatras ang aswang at umangil na parang nasasaktan. Parang sinusunog ng liwanag ang kanyang balat. Umangil siya ng mas malakas at nagtangkang sugurin ako. Ngunit hindi siya makalapit. Itinaas ko ang mutya at lalo pa itong inilapit sa kanya. Sa bawat hakbang ko'y umaangil siya nang nakapanghihilakbot. Hanggang sa muli niyang sinubukang sugurin ako. Subalit nang dumikit sa kanya ang liwanag ng mutya, bigla siyang tumalsik. Nagulat kami ni Daniel nang marinig ang kanyang nakakabinging hiyaw. Wari sinusunog ng apoy ang buong katawan niya. Ilang saglit pa, naghihingalong bumagsak sa lupa ang aswang. Nagliyab ang buong katawan nito at sa huling pag-angil nito, naging abo ito at tinangay ng hangin. Jimboy, anong ginawa mo? Ano yun? Paano mo napatay yung aswang? Mutya ang tawag dito. Pangontra sa mga aswang. Sa totoo lang, kay Lola talaga to. Pinahiram lang niya sa akin para may panlaban ako kung sakaling may aataking aswang. Sa lola mo galing yan? Grabe. Kung wala ka, siguradong pinatay na ako ng aswang na yun. Paano ka natutong gumamit niyan? Sabi ni Lola kapag nagliwanag ang mutya, may aswang sa paligid. At kapag dala mo to, hindi ka nila basta malalapitan. Napatitig si Daniel sa abo na natira mula sa aswang. Kita ko sa mata niya ang matinding gulat at paghanga. Maraming salamat, Jimboy. Kung hindi dahil sa'yo, baka nilapa na ako ng aswang na yun. Hindi ko akalaing ililigtas mo ang buhay ko. Ang buong akala namin kasi,
Kayo ng lola mo ang aswang. Pero ang nakita ko ngayon kabaligtaran. Jimboy, patawarin mo kami kung pinagdududahan namin kayo ha. Alam mo, sumama talaga yung loob ko sa mga tao eh. Lalo na sa'yo. Kasi hinusgahan nyo kami nang wala man lang sapat na pruweba. Naiintindihan ko yung galit nyo dahil sa mga kapitbahay nating naging biktima ng mga aswang. Pero sana, sa nakita mo ngayon, malinaw na sa'yo na hindi kami ganun. Hindi kami mga aswang. Oo, ngayon naniniwala na ako. Kaya pwede ba? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Ha? Kaibigan? Oo, dahil kung kayang lumaban ng isang tulad mo para sa iba, ibig sabihin mapagkakatiwalaan ka at gusto kitang maging kaibigan. Maaari ba yun? Oo naman. Gusto ko rin magkaroon ng kaibigan dito eh. Sige, mula ngayon magkaibigan na tayo ha. Pero kung maaari, wag mo munang sasabihin kahit kaninong tungkol sa mutya ha. Lalo na sa lolo mo. Sasabihin ko muna kay lola ang nangyari. Naiintindihan ko, Jimboy. Sige, ililihim ko muna ito hanggang sa handaan na kayo ng lola mo na sabihin ang tungkol dito. Salamat Daniel. Mabuti at naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ni lola ang lahat para wala nang mabiktima ang mga aswang sa baryo. Maraming salamat, Jimboy. Aasahan namin yan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating kami ni Lola sa baryo, may isang taong naniwala na sa akin, Miss Ligaya. Si Daniela. At doon nagsimula ang hindi lang pagtitiwala, kundi isang pagkakaibigan. Habang naglalakad kami pa uwi mula sa kakahuyan, bitbit ko pa rin ang pasasalamat sa mutya ni Lola. Dahil sa nangyari, napatunayan naming mali ang kanilang mga hinala. Ngunit kinagabihan, muling umatake ang mga aswang sa baryo. Ramdam ko ang matinding takot ng mga tao. Kasabay ng malalakas na sigawan na umaalingaw-ngaw sa paligid. Nagkakagulo ang lahat. Hindi makayanan ng mga kalalakihang nagroronda ang bangis at lakas ng mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Daniel. Habol hininga at nagmamadali. Malakas siyang kumatok sa pinto ng aming bahay. Jimboy! Aling Gloria! Tulong! Tulong! Inaatake na naman ng mga aswang ang baryo! Agad akong napatayo at tumingin kay Lola. Kita ko sa kanyang mukha na alam na niya ang gagawin. Binuksan ko ang pinto at bumungad sa amin ang pawisan at hingal na si Daniela. Tama ang ginawa mong pagpunta rito, iho. Kung gusto nating maligtas ang baryo, kailangan na nating muling gamitin ang mutya. Nasabi ko na po kay lola yung nangyari. At nakahanda po siyang tumulong sa baryo. Ay, tungkol po sa mga nasabi namin sa inyo, Aling Gloria, humihingi po ako ng tawad. Ako na rin po ang taos-pusong nakikiusap ng paumanhin kay Lolo at sa ating mga kapitbahay. Wala na rin pong magawa si Lolo. Ang mga kalalakihang nagroronda sa baryo na siya ang namumuno, hindi po kayang tapatan ng lakas ng mga aswang. Ilan sa kanila ay napatay na ng halimaw na yun. Kayo na lang po ang tanging nakikita naming pag-asa. Nilingon ko si Lola at ramdam kong mabigat ang kanyang desisyon. Alam kong hindi niya basta-bastang ilalabas ang mutya. Pero sa pagkakataong yun, wala na kaming ibang pagpipilian pa. Ngayon ang tamang panahon upang ipakita sa buong baryo na ang mutya lamang ang makapagtataboy sa mga aswang. Panahon na rin upang ipakita natin sa mga tao, Apo, na hindi tayo gaya ng iniisip nila. Halika, samahan natin si Daniel at sabay-sabay nating harapin ang mga halimaw na iyon. Opo Lola, handa na po ako. Sabay-sabay kaming lumabas. Naririnig namin na mas lalong lumalakas ang sigawan ng mga tao habang papalapit kami sa lugar kung saan nanggugulo ang mga halimaw. Mula doon, nasilayan namin ang mga aswang na marahas na sumasalakay sa mga kabahayan. Nagkakagulo ang lahat. Ang mga tao'y nagtatakbuhan, nagsisiksikan at nagtatago sa kung saan. Sa gitna ng kaguluhan, si Mang Gimo ay nalilito na at tila nawawalan na ng pag-asa. Ay, Diyos ko. Napakalakas ng mga aswang na ito. Wala na bang makakapikil sa kanila? Ano ang gagawin natin, mga kasama? Lolo! Narito na sila Lola Gloria at Jimboy. May alam silang paraan upang mabuksa ang mga aswang.
Nakita ko ang gulat sa mukha ni Mang Gimo. Parang hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang apo. Sila? Di ba sila nga ang pinaghihinalaan mong aswang, Apo? Paano naman? Mali ang iniisip ninyo sa akin at sa apo ko, Kapitan. Ngayong gabi, ipapakita namin na kakampi ninyo kami at hindi ang inyong kalaban. Kinuha ni Lola ang mahiwagang mutya mula sa kanyang bulsa. Nagliwanag at kumislap yon sa gitna ng dilim. Agad na nagbigay ng kakaibang presensya. Nang masilayan ito ng mga aswang, bigla silang umatras. Halatang nasindak at nanginginig sa takot. Habang nasa amin tong mahiwagang mutya, hindi kayo makakalapit. Mga kampo ng demonyo! Ngunit hindi lahat ng aswang ay umatras. May ilan na nagtangkang sumugod sa amin. Subalit paglapit nila, biglang lumabas ang napakalakas na liwanag mula sa mutya. Dahil dito, nasunog ang kanilang balat hanggang sa sila'y nagliyab at tuluyang naging abo. Sa takot sa nangyari, napilitan ng natitirang mga aswang na umatras at magsitakbuhan palayo. Grabe! Nakakamangha talaga ang lakas ng mahiwagang mutya. Naitaboy nito ang mga aswang. Nang mawala na ang lahat ng mga aswang, nagsimulang lumapit ang mga tao sa amin, Miss Ligaya. Gulat na gulat sila at may halong hiya sa kanilang mga mata. Patawarin ninyo kami, Gloria, Jimboy. Nagkamali kami sa pagbibintang at paghinala. Inakala namin kayo ang mga aswang, ngunit kayo pala ang nagligtas sa baryo. Salamat. Salamat po, Aling Gloria, Jimboy. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi sa inyo sa pagtulong ninyo sa amin. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay naitaboy natin ngayon ng mga aswang. Habang nasa amin ang apo ko ang mutyang ito, hindi sila makalalapit sa baryong ito. Nakita ko ang pagkamangha ng mga tao, lalo na si Mang Gimo. Ay, pwede ko na po bang sabihin sa kanila ang ginawa ni Jimboy, Aling Gloria? Pwede na, Daniel. Nasabi ko na rin yan kay Lola. Lolo, mga kasama, ganito kasi yun. Nang magpunta ako sa kakahuyan, muntik na akong lapain ng isang aswang. Mabuti na lamang at naroon si Jimboy. Iniligtas niya ako gamit ang mahiwagang mutya nila ng kanyang lola at napatay niya ang aswang. Totoo ba ang sinabi mong yan, Apo? Iniligtas ka ni Jimboy gamit ang pangontrang yan. Opo, Lolo. Totoo po ang sinasabi ko. Muntik na po akong mamatay sa kakahuyan nang sumugod ng aswang sa akin. Utang ko po kay Jimboy ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya at sa dala niyang pananggalang, baka hindi na tayo magkasama ngayon. Ay, salamat Jimboy kung ganon. Salamat sa pagliligtas sa apo ko. At Gloria, maraming salamat din sa pagligtas sa aming lahat. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa inyo. Napangiti si Lola, ngunit bakas pa rin ang bigat sa kanyang mga mata. Hindi ko mawari kung bakit, ngunit waring may kakaiba siyang nararamdaman. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si Aling Consa. Kilala sa buong baryo bilang mabait at mapagkawang gawa. Saan ba galing ang mutya na yan? Mukhang malakas na pangontra nga yan sa mga aswang. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang pinagmulan niya? Paumanhin ngunit, huwag na ninyong itanong kung saan ang galing mutya. Isa itong lihim ng aming pamilya na hindi maaaring isiwalat kanino man. Naway, maunawaan ninyo. Ay, ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Pero nararamdaman ko na may malalim na kwento ang mutya na yan. Napangiti si Lola, ngunit hindi na nagsalita pa. Alam kong pinili niyang itago ang sikreto. At tama yun, sapagkat ang mutya ay hindi lamang basta bato, kundi pamana ng aming angkan. Matapos ang matinding laban sa mga aswang kagabi, muling nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay masayang umuwi sa kanilang mga bahay. Panatag na ang kanilang loob na hindi na sila muling gagambalain pa ng mga nilalang ng dilim. Kahit kami ni Lola ay umuwi na rin. Pero ang hindi alam ng lahat, may isang taong hindi kontento sa mga nangyari. Si Aling Consa. Habang papauwi kami,
Napansin ko ang kakaiba sa kanyang mga mata. Parang nagliliyab sa galit. Bagamat nakabalot sa ngiti ang kanyang mukha. Hindi ko alam na ang matandang babae na ito ay ang may pinakamalaking lihim sa lahat. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang mga tao sa baryo, tahimik na naglalakad si Aling Concha patungo sa kakahuyan. Mabigat ang bawat hakbang niya at nang marating ang pinakaloob ng kagubatan, bigla siyang nagbagong anyo. Isang nakakatakot na aswang. Visit, alas maubos ang mga alagad ko dahil sa pesteng mutya ng maglolang yan. Hindi mo na kami susugod sa baryo. Malakas ang pangontra ng Gloria na yon at ng kanyang apo. Maya-maya ay nagsilabasan mula sa dilim ang ilan pang mga aswang Miss Ligaya. Lumapit sila kay Aling Concha. Tila kinikilala siya ng mga ito bilang pinuno. Mabuti at nandito na kayo. Kamusta kayo? Kahit ako'y nanghina nang maramdaman ko ang kapangyarihan ng mutya. Maghihintay muna tayo ng tamang pagkakataon. Babalik tayo sa bayo. Pagbabayarin sila sa pagpatay sa mga kasama natin. Kapag nakabawi na tayo ng lakas, saka natin sila tatapusin. Tumangutangulang ang mga aswang at isa-isang naglaho sa dilim, habang si Aling Concha ay bumalik muli sa kanyang anyong tao. Sa paningin ng baryo, siya pa rin ang mabait at matulunging kapitbahay. Walang nakakaalam na siya pala ang pinuno ng mga aswang. Kinabukasan, maaliwalas ang umaga. Kasama ko si Lola Gloria at tumiretso kami sa bahay ni Namang Gimo. Ayon kay Lola, kailangan daw nilang mag-usap ng masinsinan ng kapitan. Kapitan, gusto ko lang ipaalala na mag-ingat ka. Huwag kang lubusang magtitiwala kay Concha. Ha? Anong ibig mong sabihin, Gloria? Aba, si Concha ang isa sa pinakamabait na tao rito sa baryo. Siya ang laging tumutulong sa mga kapitbahay natin. Tandaan mo, Kapitan, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. May masamang presensya akong nararamdaman sa kanya. Huwag mo siyang basta-basta pagkakatiwalaan kung ayaw mo magsisi sa huli. Nakatingin lang ako kay Lola, nagtataka sa bigat ng tono niya. Pero si Mang Gimo ay halatang hindi kumbinsido. Baka naman nagkakamali ka lang, Gloria. Mabuting tao si Concha. Kung may masama siyang balak, bakit mulat sa pulay siya ang laging nag-aabot ng tulong sa mga tao rito sa baryo? Sa tingin ko wala siyang kakayahang malakit ng kahit na sino. Hindi ako nagbibiro, Kapitan. Kailanman hindi ako nagkakamali sa pakiramdam ko. Naramdaman ng mutya ang madilim na presensya na bumabalot sa kanya. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit kami naparito. Gusto ko sanang tipunin mo ang mga tao rito sa baryo. Sabihan mo silang huwag munang pumunta sa kakahuyan. At pagdating ng gabi, isara nilang mabuti ang mga bintana at pinto. Lagyan ninyo ng mga pangontra. Ano pong klaseng pangontra yan, Aling Gloria? Hindi sapat ang bawang at asin laban sa mga aswang na sumasalakay dito sa baryo. Mas malakas sila kaysa sa karaniwan nila lang ng dilim. Kailangan ninyo ng mga bagay na bihirang gamitin, ngunit patagal ng subok ng aming mga ninuno bilang pangontra. Una, maglagay ng pinatuyong dahon ng saging na tagutmon sa bawat durungawan. Iyan ay kilalang nagtataboy ng mga nilalang ng dilim. Ikalawa, mag-ipon ng alikabok mula sa abo ng sinunog na punong balete at ikalat ito sa may bintana at pinto. Iyan ay nagsisilbing sumpa laban sa kanila. At panghuli, kung may mga kabibe o taklob mula sa dagat, isabit ninyo sa labas ng bintana at pinto. Hinding-hindi makalalapit ang mga aswang sa bahay na may bahid ng dagat sapagkat kinamumuhian nila ang alat ng karagatan.
Habang nananatili sa loob ng kani-kanilang bahay ang mga tao, kami naman ng apo kong si Jimboy ang siyang haharap sa mga aswang. Nagkatinginan kami ni Daniela. Parang ang daming kailangang gawin, pero alam naming tama si Lola. Sige, Gloria. Susundin ko ang sinabi mo. Pero sana nagkakamali ka lang sa iniisip mo kay Concha. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makilala at malalaman mo na mabuti siyang kapitbahay. Hindi na kumibo si Lola, pero sa kaloob-looban niya, desidido siya na hindi dapat pagkatiwalaan si Aling Concha. Habang nag-uusap sila, bigla akong napaisip sa sinabi ni Lola. Ako raw ang kasama niyang haharap kapag bumalik na ang mga aswang. Hindi ko napigilang magtanong. Lola, bakit po kailangan pa nga ako yung sumama sa inyo sa pakikipaglaban? Hindi po ba pwede kayo na lang yung humarap sa kanila na mag-isa? Ano ka ba, Jimboy? Kaya mo yan. Napatunayan mo na noong nasa kakuhian tayo, di ba? Kung nagawa mo noon, mag-aagawa mo ulit ngayon. May tiwala ako sa'yo. Tama si Daniel, apo. Kailangan kita sa laban na ito. Paghahanda na rin ito dahil kapag nawala ako, ikaw ang magmamana ng mutya. Ikaw na ang gagamit nito para protektahan ang baryo laban sa iba pang nilalang ng kadiliman na nagtatangkang manggulo o sumalakay dito. Parang biglang bumigat ang mundo sa balikat ko, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung kaya ko ang hamong iniatas sa akin ni Lola. Pero Lola, isa lang po yung nakaharap kong aswang sa kakahuyan eh. Hindi ko alam kung kakayanin kong humarap sa higit pa sa isa. Kaya mo yan, apo. Tandaan mo, mas lalong lumalakas ang mutya kapag nararamdaman nitong matapang ang nagmamay-ari. Huwag kang magpapatalo sa takot, ha? At higit sa lahat, hindi ako palagi nasa tabi mo. Ay, apo, matanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Kaya ngayon pa lamang, gusto kong masanay ka ng gumamit ng mutya ng mag-isa. Napatango na lang ako. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko sa mga sandaling yon. Pero nakita ko yung tapang sa mga mata ni Lola. Ngunit tandaan mo, apo, sa tuwing may panganib lamang dapat gamitin ng mutya. Huwag na huwag mo itong gagamitin kung hindi naman kinakailangan. Naiintindihan mo ba? Opo Lola, naiintindihan ko po. Handa na po akong samahan kayo sa pagharap sa mga aswang kapag muli silang bumalik sa baryo. Ayan, ganyan dapat, Jimboy. Maging matapang ka. Sigurado akong hindi ka pababayaan ng mutya. Napangiti ako ng kaunti, ngunit kinakabahan. Ramdam ko ang suporta nila Lola at Daniel. Sa isip-isip ko, kung para sa mga taga-baryo at sa mga taong nagtitiwala sa akin, handa akong lumaban. Habang nag-uusap kami, hindi ko namalayang sa malayo ay nakamasid pala ang aswang na si Aling Concha. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno, tahimik na nakikinig sa bawat salitang aming binibitawan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay malamig. Tila ba may masamang binabalak? Sige, maghanda lang kayo. Hindi ninyo alam kung sino ang tunay ninyong kalaban. Sisiguraduhin kong darating ang araw na ako mismo ang papatay sa lahat ng tao rito sa baryo. Doon na nagtapos ang araw na yon. Hindi ko alam kung kailan sasalakay muli ang mga aswang, pero sigurado kung hindi pa tapos ang laban. Nakatago pa rin ang lihim ni Aling Concha at ang mutya, ang tanging sandata namin ay nasa aming mga kamay. At dumating ang gabing hindi inaasahan ng lahat. Tahimik ang buong baryo, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. May nakatagong panganib na nagbabantay sa dilim. Hawak ko ang mutya na binigay sa akin ni Lola at dama ko ang init na nagmumula doon. Parang buhay ito. Tumitibok na wari may sariling puso. Sa bawat pagkinang ng liwanag nito, lalong lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Hindi nagtagal, narinig namin ang tahol ng mga aso sa labas. Kasunod ang malakas na yabag at nakakapangilabot na mga pag-angil. Dumating na ang mga aswang. Sa pamumuno mismo ni Aling Concha.
Ngunit sa gabing yun, hindi na siya ang maamong kapitbahay na kilala ng lahat, kundi isang nakakatakot na halimaw. Ang alagad ko, sigurin niyo ang bawat bahay sa bayong ito. Wala nang makapipigil sa atin ngayong gabi. Parang bagyong rumaragas sa ang mga aswang. Pilit na pinapasok ang mga bahay ng mga taga-baryo. Ngunit isa-isa silang napatigil sapagkat hindi sila makalapit dahil sa mga pangontrang nilagay ng mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Lalong nag-alab ang galit ng pinunong aswang. Mga inotel, mga duwag, kung hindi ninyo magawa, ako mismo ang titilas. Sumugod si Aling Konsa at sa lakas ng kanyang kapangyarihan, nagawa niyang pasukin ang isa sa mga bahay at hindi man lang siya tinabla ng mga pangontra. At doon, umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na iyakan at sigawan ng isang pamilya hanggang sa bigla itong natahimik. Maya-maya. Mga gutom kong kasama, halina, salubungin ninyo ang mga handa. Dumagsa ang ibang aswang at nagsimulang magpista sa bangkay ng mga kawawang biktima, Miss Ligaya. Naayanig ang buong baryo sa nangyari. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, may isang kapitbahay na mabilis na tumakbo at nagsumbong sa amin. Agad naming dinala ni Lola ang mutya sa kinaroroonan ng mga nagpipistang aswang. Kasama namin sina Daniel at Mang Gimo. May bitbit silang sibat, itak at buntot pagi. Gloria, Jimboy, Daniel, Apo, bilisan ninyo. Nasa loob sila ng bahay ni Juancho. Pinatay ng mga aswang ang buong pamilya. Hindi talaga sila titigil sa pagpatay, Lolo. Kailangan na natin silang sugpuin ngayon. Halika na, Apo. Huwag kang matakot. Nasa atin ang mahiwagang mutya. Hindi sila uubra sa hawak nating pangontra. Opo, Lola. Handa na po ako. Pagdating namin sa bahay ng mga biktima, bumungad agad sa amin ang mga nakakasuklam na eksena. Mga aswang na sarap sa mga bangkay na naroon. Pinagpipistahan ng sariwang karne at mga laman loob. At sa gitna nila, naroon si Aling Konsa. Nakangisi sa amin habang nilalantakan ng laman loob ng isang dalagita. Nang makita niya kami, lumaki ang kanyang mga mata sa galit. Kayong dalawa na naman. Kayong maglola ang tinik sa lalamunan namin mga aswang. Aba, kilala mo pala kami. Napakawalang hiya mo. Hindi na kayo naawa sa pamilyang ito. Ang mutyang hawak namin ng apo ko ang siyang tatapos sa kasamaan ninyo. Sabay naming nilabas ni Lola ang mahiwagang mutya. Agad itong kumislap at nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag na nagpaatras sa mga aswang. Nakita ko ang mga kasama niyang aswang na namimilipit sa matinding sakit habang unti-unting nasusunog ang kanilang balat dahil sa silaw ng liwanag na nagmumula sa mutya. Isa-isang umusok ang katawan ng mga halimaw hanggang sa nagsilabasa ng apoy mula sa kanilang balat. Isa-isang natupok ang mga aswang at naging abo. Jimboy, tumingin ka. Lalo pang nagliliwanag ang mutya sa kamay mo. Oo nga no. Tsaka mas ramdam ko mas malakas ang mutya ngayong gabi. Hindi maaaring mangyari. Hindi ninyo ako kayang talunin. Ako ang pinuno ng mga aswang. Hindi ninyo ako basta mapapatay. Tigilan mo na ang kasamaan mong aswang ka. Hinding-hindi ka mananalo sa liwanag ng mutya. Sinubukan niyang sumugod sa amin, ngunit sa tuwing lalapit siya, tila itinutulak siya ng kapangyarihan ng mutya. Pweste kayong maglola. Saggabay kayo sa amin. Kayo ang peste sa baryo namin. Mga demonyo kayo. Walang puso. Ang puso ay para lang sa mahihina. At ikaw, Gimo,
dapat matagal na kitang nilapa. Matagal na akong takam na makain ka kahit amoy lupa ka na. Paano mong nalaman ang pangalan ko? Basta kilala kita. Ikaw ang kapitan ng baryong ito. Isang walang kwentang pinuno na hindi man lang kayang ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Kaya ang nararapat sa'yo, gawin na lang kitang pagkain. Ngunit nang tangkain niyang lapitan si Mang Gimo, agad kong itinutok ang mutya sa kanyang mukha. Lumayo ka sa kanya, aswang! Hindi ka makakalapit sa kahit sino! Muling kumislap ang mutya. Mas maliwanag kesa kanina. Napaatras si Aling Concha habang nagsisimulang mapaso ang kanyang balat. Umuusok at nag-aapoy ito. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang natutupok. Buwisit ka talaga. Hindi pa ito nagtatapos ang lahat. Babalik ako. At sa aking pagbabalik, sisiguraduhin kong ito na ang katapusan ninyong lahat. Lalo na kayo, maglola. Hindi kami natatakot sa iyo, aswang. Sige, bumalik ka para tuluyan mong harapin ang iyong kamatayan. Isa-isang umatras ang mga natitirang aswang Miss Ligaya. Tila mga aninong naglaho sa dilim, dala ng takot sa mahiwagang mutya. Ngunit bago tuluyang umalis si Aling Concha, tumingin siya sa akin. Para bang ako yung kanyang susunod na puntirya. Manda ka sa akin, binata. Hindi pa tapos ang laban natin. At sa isang iglap, bigla siyang lumipad palayo, kasabay ng pagtakas ng mga natitirang aswang. Nagawa natin, Jimboy. Natalo natin sila. Kahit pa paano, napaalis natin sila. Pero may mga buhay na naman ang nawala. Ay, Diyos ko. Nakakaawa ang sinapit ng pamilya ni Juancho. Hindi pa rito natatapos ang lahat, Gimo. Kailangan nating paghandaan ang pagbabalik ng isang yon. Sa tingin ko, siya ang pinuno ng mga aswang. Abang buhay siya, babalik at babalik siya rito at maghahasik ng lagim. Lola, hanggang ngayon po, kinikilabutan pa rin ako. Kanina, halos simatay na ako sa kaba. Muntik na nga po akong maiis sa lawal ko dahil sa nanlilisik yung mga mata. Apo, sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Kailangan mong lakasan ang loob mo. Mas lalo pang lumalakas ang kapangyarihan ng mutya kapag ang may hawak nito ay puno ng tapang at kumpiyansa. Kayang-kaya mong harapin ang aswang na yon at kaya mong ipagtanggol ang baryo. Maniwala ka sa sarili mo. Tumango ako kahit nanginginig pa rin yung kamay ko. Nang gabing yon, natutunan kong hindi lang basta bato yung mutya, kundi apoy ng pag-asa na lumalakas sa tapang ng may hawak. Alam kong darating ang oras na ako mismo ang haharap sa halimaw na yon. Matapos naming muling mapalaya sa mga aswang, hindi lubos na nakaramdam ng kasiyahan ng mga tao sa baryo, sapagkat may mga buhay na naman ang nawala dahil sa kasamaan ng mga aswang. Ngunit kahit nagluluksa, taos-puso pa rin kaming pinapasalamatan ni Mang Gimo at ng mga taga-baryo. Gloria, Jimboy, maraming salamat uli sa pagligtas ninyo sa baryo. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala nang natira sa amin. Oo nga, Jimboy. Ituloy mo lang nalakasan ang loob mo at huwag kang magpapadala sa kabatakot. Tingnan mo sa susunod, ikaw na mismo ang tatapos sa nakatakas na aswang kanina. Namula ang pisngi ko sa sinabi ni Daniel. Pero bago pa ako makasagot, biglang sumabat si Lola. Huwag muna tayong magpakakampante. Tandaan ninyo, buhay pa ang pinuno ng aswang. Kaya anumang oras ay maaari ulit siyang sumalakay kasama ang iba pa niyang kampon na nakatakas ngayong gabi. Tumango ang mga tao. Sang-ayon sila na hindi pa tapos ang kanilang kalbaryo. Sapagkat buhay pa ang iba pang mga aswang. Lalo na ang pinuno ng mga ito. Kinabukasan, muling dumating si Aling Concha. Nasa anyusang tao, nakasuot ng panluksang damit at may dalang bulaklak at supot na may lamang pagkain. Lumapit siya sa burol ng mga namatay naming kapitbahay.
Kunwari ay nakikiramay. Mga kasama, nabalitaan ko ang nangyari. Nakikiramay ako sa pagkawala ng pamilya ni Wancho. Heto, may dala akong mga pagkain at kaunting halaga para sa pagpapalibing. Hindi man ito mapapantayan ang bigat ng pagkawala ng ating mga kasama. Sana ay kahit papaano ay makatulong ito. Nakita kong napaiyak pa ang ilan sa mga kapitbahay. Tinanggap nila ang tulong ni Aling Consa at pinuri pa siya. Isa sa mga natuwa sa ginawang pakikiramay ng huwad naming kapitbahay ay si Mang Gimo. Maraming salamat, Concha. Malaking tulong ang iyong naibigay. Nasaan ka nga pala nang sumala kayong mga aswang kagabi? Wala ako dito sa baryo, Kapitan. Nasa kabilang bayan ako dahil may dinalaw akong kamag-anak. Ngayong umaga lang ako dumating dito at nabalitaan ko nga kay Carlito at Emong ang nangyari. Ay, kawawa naman ang pamilya ni Wancho. Hindi na naawa ang mga aswang na yun. Dapat sa kanila ay mamatay. Mga demonyo sila. Habang humahanga ang lahat kay Aling Consa, si Lola ay nanatiling walang kibo. Nakatingin lang siya kay Aling Consa. At sa kanyang mga mata, ramdam ko ang pagdududa. Lumapit si Lola kay Aling Consa. Tahimik lang kaming nakamasid ni Daniel at Mang Gimo habang nag-uusap sila. Ikaw pala si Concha. Naririnig ko na ikaw daw ang sinasabi ng mga taga-baryo na mabait at mapagkawang gawa naming kapitbahay. Oo, ako nga yun. Nagkita na tayo, di ba? Noong una kayong lumaban ng apo mo sa mga aswang, tinanong pa nga kita kung saan mo nakuha ang inyong mahiwagang mutya. Pero hindi mo naman ako sinagot. Oo, natatandaan ko. At hindi ko sinabi sa'yo dahil hindi ako basta nagbibigay ng impormasyon sa ibang tao. Lalo na sa hindi ko naman lubos na kilala pa. Natawa si Aling Consa sa sinabi ni Lola. Pero ramdam ko ang panginginig ng kanyang pagtawa. Tanda na may tinatagong lihim at kasinungalingan sa likod ng kanyang ngiti. Tama ang sinabi mo, Gloria. Kahit ako, hindi ako nagbibigay ng impormasyon sa hindi ko kilala, lalo na sa mga dayo. Nagpantig ang tenga ni Lola sa sinabi ni Aling Consa. Halata akong pinaparinggan niya kami, pero hindi nagpatalo si Lola. Tama rin ang sinabi mo na hindi dapat basta magtitiwala sa mga dayo. Pero naniniwala ako na mas lalong hindi dapat magtiwala sa mga taong nagpapakita ng kabutihan. Pero may itinatago namang madilim na sekreto. Natigilan si Aling Consa, sandali siyang hindi nakasagot. Anong ibig mong sabihin, Gloria? Kung nabibilog mo ang ulo ng mga tao rito, pues ako hindi. Hindi mo ako maloloko, Concha. Ramdam ko, sa likod ng pagtulong mo sa mga tao rito, may itinatago kang marumi at mabahong sekreto. Nakita ko ang pagkislap ng galit sa mga mata ni Aling Consa, Miss Ligaya. Hindi niya inaasahan ang naging sagot ni Lola. Dahan-dahan ka sa pag-akusa mo sa akin, Gloria. Hindi mo ko kilala. Ako ang hindi mo kilala, Concha. Kaya kung may binabalak ka man sa mga tao rito sa baryo, huwag mo nang ituloy. Mabibigo ka lamang. Malapit nang magubad ang maskara mo sa harap ng mga tao, Concha. Malapit na. Kitang-kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Aling Consa. Halos hindi na sa makapagsalita sa sobrang galit. At bago pa lumala ang sitwasyon, bigla na lang siyang tumalikod at nagmamadaling umalis. Gloria, bakit bigla na lang umalis si Concha? Para nagmamadali. Ay, ewan ko. Bigla na lamang siyang umalis eh. Baka may gagawin o kaya pupuntahan. Habang naglalakad palayo si Aling Consa mula sa burol, hindi na niya napigilan ng kanyang sarili sa sobrang galit niya kay Lola. Hindi pa ako tapos sa inyo, Gloria. Kung akala ninyong nagtagumpay na kayo, nagkakamali kayo. Kung ang mga alagad ko'y takot na takot sa mutya ninyong maglola,
Kaya hindi ko na sila mahikayat na sumama sa akin. Pwes, ako hindi. Magtutuos pa tayo. Hintayin ninyo ang aking pagbabalik. Tuturugin ko kayong maglola. At mula sa malayo, narinig ko ang huni ng mga uwak. Isang babala na may bagong paparating na panganib sa baryo. At sa isip ko, alam kong papalapit na ng papalapit ang araw na ako na lang mag-isa ang haharap kay Aling Consa at doon na magpapasa kung sino ang mananaig. Nang sumapit ang gabi, tahimik ang buong baryo. Ang tanging naririnig ko ay ang mga huni ng kuliglig sa labas at pag-ihip ng malakas na hangin sa mga dahon ng puno. Nakasilip ako sa bintana. Iniisip kong paano ko haharapin yung aswang na si Aling Consa kapag muli siyang lumusob sa baryo. Ngunit bigla akong tinawag ni Lola. Nasa mukha niya ang seryosong anyo at para bang may mabigat siyang sasabihin. Apo, halika. May mahalaga tayong pag-uusapan. Lumapit ako sa kanya. Kita ko ang lalim ng kanyang mga mata. Hindi yun yung karaniwang tingin ni Lola. Parang may iniingatang sikreto na ayaw niya sanang sabihin pero kailangan. Bakit po, Lola? May problema po ba? Nararamdaman ko, Apo. Malapit na siyang bumalik. Hindi siya basta aswang. Siya ang pinakamalakas sa mga kasama niyang aswang. Paano po kapag bumalik na siya, Lola? Kaya niyo pa po ba siyang labanan gamit ang mahiwagang mutya? Matanda na ako, Apo. Mahina na ang katawan ko. Hindi ko maipapangako na kaya ko pang ipagtanggol ang baryo kapag bumalik ang aswang na iyon. Huwag niyo pong sabihin na... Ikaw na, Jimboy. Ikaw na ang kailangang humarap sa kanya, Apo. Ito na ang panahon para ikaw naman ang kilalaning amo ng mutya. Hanggang ngayon, Lola, kinakabahan pa rin po ako. Hindi pa rin po buo yung loob ko sa tungkuling inaatang niyo sa akin. Paano po kung hindi ko siya matalo? Ilang beses mo na bang nagawang mapaalis sa mga aswang, Apo? Hanggang ngayon, wala ka pa rin tiwala sa sarili mo. Ay naku, makinig ka nga sa akin. Sa iyo nakasalalay ang kapangyarihan ng mutya. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Panahon mo na upang ipagtanggol ang baryo. At sa iyong mga kamay nakasalalay ang kaligtasan ng lahat. Napaiyak ako, Miss Ligaya. Totoo, ilang beses ko nang nagawa yun. Pero iba yun. Namatay ang ibang aswang at napaalis ang ibang nanggugulo sa baryo dahil magkasama kami ni Lola. Pareho naming hawak ang mutya, pero ibang usapan na kung hindi ko na siya kasama. Nakatsamba lang ako nung isang araw. Baka pag bumalik na yung aswang, hindi ko nakakayanin. Sa tingin niyo po, Lola, kaya ko na po talaga. Baka mabigo po ako eh. Wala nang ibang inaasahan ng baryo kundi ikaw na, Apo. Inaasahan kita. Protektahan mo sila. Hindi ako laging nasa tabi mo. Darating ang panahon na ikaw na lamang ang maiiwan. Kaya kailangan ngayon pa lamang matuto ka ng manindigan. Mahigpit akong niyakap ni Lola. Ramdam ko ang init ng kanyang yakap at ang bigat ng kanyang mga luha na pumapatak sa balikat ko. Hindi ko na rin napigilan ang umiyak. Kailangan mong gawin ito, Apo. Kailangan. Dahil walang ibang gagawa nito kundi ikaw. Lola, bakit po kayo umiiyak? Huwag na po kayong umiyak. Lalakasan ko na po ang loob ko. Gagawin ko po ang makakaya ko para matalo ang halimaw na yun. Lola, ako na pong bahala. Huwag na po kayong umiyak. Alam ko, Apo. Alam kong magagawa mo yan. Malaki ang tiwala ko sa'yo, ha? Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang mutya. At nasa iyo rin ang tapang na nakatago lang dyan sa puso mo. Maniwala ka lang at gagabayan ka nito, ha? Kapag ginamit mo ng tama ang iyong lakas at tapang, walang anumang kampon ng kadiliman ang makatatalo sa iyo. Habang yakap ko si Lola, ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Para bang binibigay niya sa akin ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Kung gusto kong mabuhay ang mga tao sa baryo, kung gusto kong maprotektahan ng mas nakararami, kailangan kong lumaban.
Lola, nangangako po ako. Kahit anong mangyari, hindi ko po susukuan ng laban. Poprotektahan ko ang baryo. Yan lang ang hiling ko ngayon, Apo. At tandaan mo, kapag dumating ang araw na mawala na ako, ang mutya at ang tapang mo ang magiging gabay mo sa pagprotekta sa baryo. Tumango ako kahit nanginginig pa yung katawan ko. Sa gabing yun, natutunan kong hindi lang tapang ang kailangan sa laban. Kailangan din ng pananampalataya sa sarili, sa pamilya, at sa kinabukasan ng baryo. Habang natutulog si Lola sa tabi ko, gising pa rin ako. Hawak-hawak ko ang mahiwagang mutya. Kumikislap sa dilim. Napapikit ako at nagdasal. Panginoon, bigyan mo po ako ng karagdagang tapang. Huwag niyo pong hayaan na manalo ang kasamaan. Gagawin ko po ang lahat para maprotektahan ang mga tao. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Pagkatapos kong magdasal, agad akong nakatulog. Lumipas ang 3 gabi na walang aswang na nagparamdam sa baryo. Hanggang isang gabi, pinuntahan kami ni Mang Gimo at Daniel sa bahay at inanyayahan sa isang maliit na salo-salo bilang pasasalamat para sa amin ni Lola. Gloria, Jimboy, sumama kayo sa amin. Kanina pa naghihintay ang mga kapitbahay natin para sa salo-salo. Nako, bakit pa kayo nag-abala? Hindi na kailangan. Ang mahalaga sa amin ng apo ko ay makatulong. Paraan namin ito ng labis na pagsasalamat sa inyong maglola para sa lahat ng ginawa ninyo para sa baryo. Sana tanggapin ninyo ang munting handog na ito bilang simbolo ng aming pagpapahalaga at pagkilala. Tama po si Lolo. Sige na po, pagbigyan niyo na po kami. Nagkatinginan kami ni Lola. Kita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Tumangusa bilang tanda ng pagtanggap sa paanyaya. Sige, kung yan ang gusto ninyo, pupunta kami ng apo ko. Masaya ang buong baryo. Nagmistulang pista sa plaza dahil sa dami ng tao at mga pagkaing nakahanda. Sabi pa ni Daniel sa akin, matagal-tagal na rin mula nang huli nilang maramdaman ang ganong klaseng kasiyahan. Nung hindi pa ginagambala ng mga aswang ang baryo. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Bakit parang kakaiba ang ihip ng hangin sa paligid? Parang may masamang mangyayari. Maya-maya, biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng isang babae. Napalingon ang lahat sa kanyang kinaroroonan at nakita naming humahagulgul siya dahil nawawala daw yung bunso niyang anak. Anong nangyari, Alicia? Kanina lang nakita ko kasama mo pa ang anak mo. Paano siyang biglang nawala? Kanina lang nakita ko po siyang kumakain ng tinapay at may kasama pa nga siyang iba pang bata. Dahil sa nangyari, nagkagulo ang mga tao. Kita ko ang takot sa kanilang mga mata. Biglang lumapit sa amin si Lola. Seryoso ang mukha. Hindi maganda ang kutob ko, apo. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Nararamdaman ko, may mabigat at hindi kaaya-ayang presensya sa paligid. May aswang dito. Ano? Nagbalik na ang mga aswang? Jimboy, apo, ito na ang sinasabi ko sa'yo. Babalik siya, ang pinakamatindi sa lahat. Dumating na siya upang gumanti. Ang pinakamalakas na aswang, Lola? Siya na po ba yun? Siya po ba yung nararamdaman niyo? Oo, apo, siya na nga. Diyos ko, kung kailan may kasiyahan, saka naman manggugulo ang mga aswang na yan. Bago pa man kami muling makapagsalita, isang malakas na sigaw ang narinig namin sa di kalayuan. Tumakbo ang ilang kapitbahay papunta doon, kaya't sinundan namin sila. Pagdating namin sa pinagmumulan ng sigaw, nanlaki ang aming mga mata. Isang batang babae ang wala ng buhay. Nakahandusay sa lupa. Wakwak ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Naku, hindi! Ang anak ni Aling Alicia! Uy, shit!
Nadali ang bata! Mga kabaryo, maghanda kayo! May aswang sa paligid! Nanginig ang katawan ko sa matinding galit na sinapit sa walang malay na bata. Sumabog ang lahat ng emosyon ko. Tumingin ako kay Lola. Seryoso ang mukha niya at mahigpit ang hawak sa mutya na hindi ko namalayang dinala pala niya. Apo, maghanda ka. Ito na ang tunay na laban. Nandito na siya. Kunin mo na ang mutya. Ikaw na ang bahala riyan, ha? Gamitin mo ito para talunin ang aswang. Opo, Lola. Pagsisisihan ng halimaw na yon ang ginawa niyang pagpatay sa kaawa-awang bata. Sa gabing yun, naglaho ang kasayahan ng lahat. Ang baryo na kanina'y puno ng tawanan ay napalitan ng takot at luha. Biglang umihip ng malakas ang hangin at kasabay nun ay muling nanindig ang aking balahibo. Sa dilim ng gabi, narinig ko na naman ang paggaspas ng malalaking pakpak sa himpapawid. Yung lumilipad na yun ang aswang. Oo nga, aswang yun! Ayun siya! Lumilipad sa ere! Tumingala ako at nakita ko yung aswang. Malalaki ang pakpak na parang sa paniki. Kulay abo ang balat. Mahahaba ang kuko at matatalas ang ngipin. Namumula ang mga mata na tila apoy. At mula sa bibig nito'y tumutulo ang malapot na laway. Maya-maya, bumaba siya sa lupa. Umangil ng malakas. Tapos nagsalita. Ako ba ang hinaharap ninyo, mga was? Walang hiya kang aswang ka! Wala kang patawad! Pati walang muwang na bata biniktima mo! Napakademonyo mong hayop ka! Sabi ko na kahit kailan, hindi pa ako nagkamali sa kutob ko. Unang kita ko pa lamang sa'yo. Wala na akong tiwala sa'yo. Kilala niyo siya, Lola? Kilala mo ang aswang na yan? Anong ibig mong sabihin, Gloria? Kilala mo siya? Kilalang kilala nyo rin kung sino ang aswang na yan. Walang iba kundi ang hinahangaan ninyo sa pagiging mabait, matulungin at mapagkawang gawa. Ha? Ang aswang ay walang iba kundi si... Ano? Si Concha! Si Concha ang aswang! Sino pa ba? Wala nang iba. Kaya kung ako sa'yo, aswang, ipakita mo na ang totoo mong anyo. Umangil ang aswang at mas lalo pang naging mabalasik ang anyo niya. Handang-handa na siyang pumatay. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin. Sa bawat paghakbang niya ay ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya, na para bang niyayanig ang buong paligid. Walang hiya ka talaga, Gloria. Hindi ko akalain na ikaw ang makakapagbunyag ng totoong pagkatao ko. Ikaw ang walang hiya. Kunwari ka pang tumutulong sa mga tao, pero ugali mo, demonyo! Wala akong pakialam kung ano ang tingin niya sa akin. Ang mahalaga, may pagiganti ko ang mga alagad kong pinatay ninyo ng apo mong yan. Wala kang kasing sama, Concha. Puro pakitang tao lang pala ang pinakita mong kabaitan sa amin. Ikaw pala ang pinuno ng mga aswang na sumasalakay sa baryo namin. Demonya ka! Ang dami mong taong pinatay. Ang dapat sa'yo, mamatay din. Kayo ang mamamatay ngayong gabi. Tulad ng ginawa ko sa batang yon. Napakasarap ng kanyang mga laman loob. Sariwang-sariwa. Hanggang ngayon, dama ko pa rin ang hagod nito sa aking lalamunan. Napakasama mo, Aling Concha. Wala kang awa. Kailangan mong pagbayaran ng lahat ng ginawa mo. Wala ka ng takas ngayon. Pasensya ka na, Concha. Pero hindi hahayaan ng apo ko na gumawa ka pa ng kasamaan. Ngayong gabi, tatapusin ko na ang kasamaan mo, aswang ka! Hinugot ko mula sa bulsa ang mahiwagang mutya na binigay sa akin ni Lola. Paglabas ko nito, bigla itong nagliwanag. Puting liwanag na halos bumalot sa buong paligid. Napaatras si Aling Concha at napapikit ang kanyang naglalagablab na mga mata.
Ilabas mo na naman ang buwisit ang pangatrang yan. Ano? Akala ko ba matapang ka? Bakit hindi ka makalapit at sumisigaw ka dyan? Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa kanya. Hawak ang mahiwagang mutya. Nakita kong mas lalo siyang napaatras. Napapangiwi sa sakit ng liwanag na tumatama sa katawan niya. Nasaan na ang tapang mo ngayon, ha? Aling Concha? Mutya lang palang katapat mo? Hindi. Hindi ako basta magpapatalo sa inyo, mga hangal. Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko. Bigla siyang sumugod sa akin. Pilit na kinukuha ang mutya kahit na hirap siya sa liwanag na nagmumula dito at tumatama sa kanyang balat. Natutunaw ang kamay ko. Ano ito? Matapang ka na subukang kunin sa apo ko ang mutya, ha? Pero kahit kailan, hindi mo ito magagawang hawakan. Dahil kahit daliri mo lang ang dumikit dito, para itong asido natutunaw sa laman mo. Miss Ligaya, nakita kong unti-unting nalulusaw ang balat ni Aling Concha sa kamay dahil pilit niyang kinukuha sa akin ang mutya. Mas lalo siyang napaatras at napaungol sa sakit. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Hindi. Hindi ako matatapos dito. Hindi kayo magwawagi sa labanang ito. Hindi. Hindi nauubra ang tapang mo, Aling Concha. Tapos na ang pananakot at panloloko mo sa mga tao sa baryong to. Humigpit ang hawak ko sa mutya at mas lalo pa itong nagliwanag. Ang liwanag ay halos bumalot na sa katawan ng halimaw. Ang sigaw ni Aling Concha ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Sa gabing yun, nagsimula ang pinakamatinding laban. Muli naming nakaharap ang pinuno ng mga aswang. Ngunit ngayon, ako ang may hawak ng alas at siya ang dehado. Ngunit tila ayaw magpatalo ni Aling Concha. Muli siyang pumailan lang sa ere gamit ang malalaki niyang pakpak. Mabilis at malakas ang bawat galaw niya at batid kong ako ang kanyang pakay mula sa itaas. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya habang siya'y naghahanda sa pagsalakay. Mag-iingat ka, Apo. May binabalak ang bruhang iyan. Alam ko po, Lola. Pero hindi siya magtatagumpay sa kung ano man ang binabalak niya. Natanaw ko siyang mabilis na sumugod pababa. Handang salpukin ako gamit ang malalaki niyang pakpak. Ang pakay niya'y hampasin ng kamay ko na may hawak ng mutya upang mabitawan ko ito. Ngunit nagkakamali siya. Bago pa man dumampi sa akin ang kanyang pakpak, nakaisip na ako ng paraan. Lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak ko sa mutya. Pagsisisihan mo na bumalik ka pa rito, Aling Concha. Itinaas ko ang mutya at itinapat sa kanyang mukha. Biglang nagliwanag yun. Mas maliwanag pa kesa sa bilog na buwan ng gabing yun. Tumama ang sinag ng mutya sa mukha ni Aling Concha. Hindi! Hindi ito maaari! Nasusunog ako! Ito na ang katapusan mo! Wala ka nang kawala! Apo, itutok mo sa mukha niya ang liwanag ng mutya. Sige na, Apo. Sige pa. Gamit ang aking buong lakas, itinaas ko pa ang mutya. Nagliwanag pa ito ng matindi at ang liwanag ay halos sumabog na. Sa tindi ng sinag, nilamon at natupok ng liwanag ng mutya ang buong katawan ni Aling Concha. Hindi! Hindi ako maaaring matalo! Hindi! Hindi! Pilit pa rin siyang lumaban, ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang natupok ng apoy, saka bumagsak sa lupa at tuluyang sumabog. Wala nang natira kundi usok at abo sa katawan niya na agad na tinangay ng hangin. Nagawa mo, Jimboy! Natalo mo si Aling Concha! Galing mo, Jimboy! Napabaksak mo ang pinakamalakas na aswang!
Nagawa mo, Apo. Sabi ko na nga ba't magagawa mo eh. Ay, ipinagmamalaki kita. Sa wakas, wala na ang salot na si Aling Concha. Nag-umapaw sa tuwa ang mga tao sa baryo. Halong pag-iyak at halakhak. Dahil tuluyan nang nawala ang panganib at takot. Akala ko'y tapos na ang lahat. Ngunit bigla na lamang bumagsak si Lola sa lupa. Dali-dali akong napatakbo papalapit sa kanya. Lola, bakit po? Ano nangyayari sa inyo? Apo, ito na ang sinasabi ko sa iyo noon. Hindi basta-basta ang mutya. May sumpa ito. Sa bawat paggamit ng kapangyarihan nito. May kapalit. Anong kapalit, Lola? Sabihin niyo po sa akin, anong kapalit? Sa bawat paggamit ng mutya, may kapalit na kaluluwa. May kapalit na kaluluwa? Anong ibig mong sabihin, Gloria? Pilit pa ring ipinaliwanag ni Lola ang revelasyong isiniwalat niya sa amin. Kahit halos maubos na ang kanyang natitirang lakas. Ang mutyay, nilikha upang labanan at puksay ng kasamaan. Ngunit, ang bawat lakas na ibinibigay nito ay may kapalit. Kailangan nitong kumuha ng kaluluwa bilang kabayaran. Dahil ilang ulit ko nang ginamit ang mutya. Ang kaluluwa ko ang siyang magiging kapalit. Pero huwag kang mag-alala, Apo. Ha? Isang kaluluwa lang ang kukunin. At wala nang kasunod. Kaya't huwag mong ipag-alala na pati ang iyong kaluluwa ay kukunin din ng mutya. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin yan, Lola? Bakit? Kumawala ka dahil sa mutya. Hindi ko na sana ito ginamit. Lola, ayoko mawala ka. Ayoko. Kung sinabi ko sa iyo, baka hindi ka nagkaroon ng tapang para gamitin ang mutya. Para tulungan ang mga tao rito sa baryo. At kung ako ang magdala ng bigat na iyon, hindi mo kailangang pasanin ang sumpa ng mutya. Pinili kong itago sa iyo ang tungkol dito. Dahil ayokong mawala na naman ang lakas ng loob at tapang mo para harapin ang pangaalagad ng kasamaan. Tayo na lang at ang mutya ang inaasahan ng baryo. Kaya't kahit kapalit ang kaluluwa ko handa akong ibigay. Basta't manatili kang matatag, Apo. Ha? Ikaw ang susunod na magiging tagapag-ingat ng mutya. Ipagpatuloy mo ang laban para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Para sa kabutihan at para sa kinabukasan. Nanginginig ang aking katawan sa mga sandaling yun at hindi ko matanggap ang mga salitang narinig ko galing sa kanya, Miss Ligaya. Lalo pang nanghina si Lola. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at unti-unting humina ang kanyang boses. Hanggang dito na lamang ako, Apo. Palagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Iingatan mo ang sarili mo at ang mutya. Gagamitin mo lamang ito sa kabutihan, ha? At huwag na huwag sa kasamaan. At yun na ang huling salitang binitawan ni Lola. Tuluyan na siyang namaalam. Lola! Huwag mo muna akong iwan, Lola! Lola! Yun ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko.
ang mawala ng taong nag-aruga at nagmahal sa akin, Miss Ligaya. Ngunit kahit napakasakit, kailangan kong magpatuloy. Mula noon, ako na ang naging tagapag-ingat ng mutya. At simula nang mamatay si Aling Consa, wala nang aswang ang nagtangkang manggulo sa aming baryo. Nagmagandang loob si Mang Gimo at si Daniel, kaya doon na ako tumira sa kanilang bahay. Tinanggap ko yun dahil tuwing naaalala ko ang bahay namin ni Lola, lalo lamang akong nalulungkot. Tinuring akong anak ni Mang Gimo at si Daniel na maitinuring ko ding kapatid. Sa ngayon, payapa ang aming baryo. Ngunit kung muling dumating ang panganib, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang mutya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay nagustuhan nyo mga tagapakinig. Sa tingin nyo, tuluyan na nga kayang hindi guguluhin ng mga aswang ang aming baryo? Hihintayin ko ang inyong mga komento. Muli, maraming salamat. Gumagalang, Jimboy. Magandang araw sa iyo, Jimboy. Napakabigat ng iyong pinagdaanan. Hindi biro ang mawala ng taong nagpalaki at nag-aruga sa iyo. Ramdam ko ang sakit na naranasan mo nang mawala si Lola Gloria. Ngunit nakikita ko rin ang iyong katatagan. Sa murang edad, natutunan mong humarap sa panganib at ipaglaban hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati ang buong baryo. Ang mutya na iniwan sa iyo ng iyong lola ay hindi lamang kapangyarihan. Isa itong paalala ng kanyang pagmamahal at tiwala sa iyo. Huwag mong isipin na sumpa lamang ang dala nito. Dahil sa likod ng bawat sakripisyo, may aral at dahilan. Pinatunayan mo na kaya mong gamitin ito para sa kabutihan at yon ang pinakamahalaga. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng lungkot at ng bigat ng nakaraan. Yakapin mo ang alaala ni Lola Gloria bilang inspirasyon. Huwag mong kalimutan ang mga taong nagmamahal sa iyo tulad ni Mang Gimo at Daniel na itinuring mo ng bagong pamilya. At ang mga tao sa inyong baryo na tinitingala ka bilang bayani dahil sa pagliligtas mo sa kanila. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At kung sakaling dumating muli yung oras na kailangan mong ipaglaban ang kabutihan laban sa kasamaan, lagi mong tatandaan na mas malakas ang puso kesa anumang takot. Kaya mo, Jimboy. At kasama mo kami sa panalangin at pag-asa na tuluyan ang magiging payapa ang inyong baryo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan, Jimboy. Huwag mong kakalimutan na sa bawat kwento ng hirap at tagumpay ay nag-iiwan ng aral para sa lahat. Hanggang sa muli, ako si Miss Ligaya na nagsasabing patuloy lang na magtiwala sa inyong sarili. Huwag susuko sa anumang hamon ng buhay at laging alalahanin na sa bawat dilim, may liwanag pa rin na naghihintay.